Pakinggan po natin ang ating Panginoon. Here's the seed for the word. Amen. Sige po, sino pong nagagalak at siya ay nasa tahanan ng Panginoon, say amen. So tayo po yung manalangin. Let's pray. Lord, we thank you. We honor you in this place. Lord, maraming salamat sapagkat napakabuti mo. Hindi ka po nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Lahat po ng meron kami ay galing sa iyo. Maging ang aming buhay ay galing sa iyo. Karapat-dapat ka lamang mahalin. Karapat-dapat ka lamang paglingkuran. Lord, we ask for your Holy Spirit to come today and just speak to us and minister to us. Let your name be glorified and be honored forever and ever. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Kumamay ka ng 2 hanggang 3, sabihin mong pinagpala kang lubos. Ayan. So tayo po yung makakaupo na. Alam niyo po, before I start, I'm so happy my tito and my tita are still here. I just want to take a moment to thank them and honor them for their lives. My auntie is here today. She helped raise us when we were growing up. She works abroad to support us while my mom is pastoring the church. Even now, she's still very generous, gives everything, especially for the church, and she never says no. Tita, thank you, and you've been such a blessing to us and the whole JTG family, and our Tito Kit also. You've shown us what it means to love and give from the heart, and we honor you today. Palakpakan natin ng Panginoon. And that's exactly what today's message is about. It's not just enjoying blessings we receive, but learning to come back and give thanks and honor the one who gives. So let's open our Bible. Basahin po natin sa Luke 17:11-19 as we talk about why giving thanks matters. Alam nyo, don't forget to come back. Sabi mo sa katabi mo, bumalik ka at huwag makalimot. Sabihin mo, bumalik ka at huwag kang makalimot. Okay? Basahin natin. Dito sa Luke 17:11-19. Jesus heals the 10 men with leprosy. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance, 13, and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priest." As they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. 10 yung pinagaling, 1 lang ang bumalik. Ang tanong ni Jesus, at tanong din natin ngayon, nasan yung siyam? Di po ba? Merong 10 leprosy, may sakit, at sinisigaw nila, "Mahabag kayo sa amin, Panginoong Jesus." At sinabi ni Jesus, "Humayo kayo at magpakita sa mga priest, sa mga pare para i-check sila." Habang sila'y naglalakad, gumaling silang lahat. Pero isa lang ang bumalik para magpasalamat at magpuri sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, don't forget to come back. Habang binabasa natin ang kwento, isipin nyo kapatid, saan kaya kayo doon? Sa siyam o sa isa na bumalik? As you hear this story, where do you see yourself? With the 9 or with the one who returned? Alam niyo ba lahat tayo nakakatanggap ng blessings? Sino rito ang nakakatanggap ng blessing sa Panginoon every day? Alam niyo ba yung paggising nyo pa lang ng umaga, yung kayo ay nakakadilat yung mata at humihinga pa rin, isang blessing na sa Panginoon. Maraming natulog, hindi na nagising. Alam niyo po ba yon? Lahat nakakatanggap pero hindi lahat nagbabalik. All receive something but not all returned. Amen? Bakit kaya yung siyam hindi bumalik? Maaring sila'y abala.
Yung siyam, masaya na natanggap yung blessing pero hindi naaalala kung kanino galing. Yung isa bumalik kasi alam niya na higit sa kagalingan, higit sa mga blessing na natatanggap natin, mahalaga yung relasyon natin sa Diyos. Amen po ba? Alam niyo, minsan sa pamilya ganyan eh. May mga anak na pinagtapos, sinakripisyo ng magulang ang lahat. Pero nung nagkatrabaho na, nung nakagraduate na, umasenso na, sila na ang hari ng tahanan. At parang nakalimutan nila na once in their life, merong nagpadede sa kanila nung hindi nila kayang buhatin ang tsupon. Amen? Sabi nila, hindi naman namin, alam mga kabataan ngayon, medyo ano sila eh, mag-isip eh. Hindi naman namin plinanong lumabas sa mundong ito eh. Ganyan ang mga sagot nila. Minsan sinasabi nila na, anak nyo kami, responsibilidad nyo kami. Pero hindi ganyan ang gusto ng Diyos na maging puso natin. Alam mo, minsan sa trabaho, may mga kaibigan tayo kasama sa work, tinutulungan nating ma-promote. Minsan walang work, binibigyan natin ng chance. Pero nung siya'y ma-promote na, magkatrabaho na, sabihin mo, nakalimutan ka na. Meron po ba kayong kilalang ganyan? At maraming umaattend sa church. Nung pumunta sa church, pinagpe-pray niya, Lord, gumaling lang ako. Lord, makahanap lang ako ng trabaho. Lord, magkaroon lang ako ng breakthrough. Binigyan ni Lord ng breakthrough. Binigyan ni Lord ng blessing. Pero hindi na bumalik para magpasalamat sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. Meron ka bang kilalang ganyan? Ngayon, isipin natin. Paano ka bumabalik sa Diyos kapag may biyaya ka na? Alam niyo po yung isa, he came back because he understood that more than just the healing, what really mattered was his relationship with God. And this is true even in our everyday lives. Tama po ba? May kilala po ba kayo na pag may kailangan nagte-text? Tapos yung natanggap na yung blessing, nakalimutan mag-text back ng thank you. Araw-araw kayong tinetext, araw-araw humihingi ng tulong, nung pinadala mo na, wala man lang reply. Natanggap mo na ba? Ikaw pa yung magte-text, natanggap nyo na ba? Nandyan na ba? Sabi mo, ouch. Ang daming ganyan. Nung kailangan mo, sinasabi mo, parang yung siyam, mahabag ka sa akin. Have mercy. Hindi na ako makabayad ng kuryente. Hindi na ako makabayad ng... Hello? Parang hindi nyo naman alam yung sinasabi ko. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka. May tinuturo si Lord sa atin. Alam niyo po ba yung mga OFW nating family? Hindi po sila nagpapasarap sa ibang bansa. Naaalala lang natin silang i-text dahil meron tayong kailangan. Bakit hindi mo sila i-text at sabihin mong, kamusta po kayo? Anong kinakain mo ngayon? Hello? Pero minsan, merong nakakalimot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang makalimot. That's exactly what the 9 lepers did. They got what they wanted, but forgot the one who gave it. And one leper, isa lang yung nakaunawa. It's not just about being healed. It's about knowing and honoring the one who healed him. Anong pinagkaiba na nagpapasalamat at hindi? Yung siyam, gumaling lang ang katawan nila. Hello? Pero yung isa, hindi lang gumaling yung katawan niya, pati ang puso niya. Ang tao marunong magpasalamat, hindi lang gumagaling o napoprovide ni Lord yung pangangailangan mo. Kasi, di ba, sumisikat ang araw, maging sama-sama mabuti. Pero pag in-acknowledge mo si Lord na mabuti siya sa'yo, hindi lang yun ang blessing na matatanggap mo. Meron kang kaligtasan,
meron kang kapayapaan at magandang relasyon sa ating Panginoong Yesus. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kung si Jesus ay nandito ngayon at sasabihin niya, nasaan kaya yung siyam? Ano kayang isasagot natin? Bakit ba mahalagang magpasalamat? Natanong mo na ba? Ang pagpapasalamat ay nagpapakumbaba sa atin. Being grateful humbles us. Kapag marunong tayong magpasalamat, inaamin natin na hindi natin ito nakamit o nakuha sa sarili nating lakas. Nagpapakita tayo ng pagpapakumbaba at kinikilala natin ng lahat ay galing sa Diyos. In Deuteronomy 8:17-18, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. And so confirm His covenant, which is sword to your ancestor, as it is today. James 4:6, but He gives us more grace. Amen? Kaya sabi dun sa Bible, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Kapag nagpapasalamat tayo, bumababa tayo sa kayabangan natin. Bumababa tayo sa mga pedestal nating matataas. At tayo ay nagpapakumbaba at ini-acknowledge natin at tinataas natin ang Diyos. Hindi ako naniniwalang may isang taong self-made, successful. Hindi. May ginamit ang Diyos, may binuksang pinto ang Panginoon. Hello? Walang tao nakuha niyang lahat ng bagay dahil sa sarili niya lang. God opened doors for him. People opened doors for him. Opportunity. May tumulong. Sabihin mo, may tumulong. May nagbukas ng pinto. So pag tinanggap mo na yung blessing mo, alalahanin mo, hindi mo narating kung anong meron ka ngayon dahil sa sarili mong lakas. Ano mang blessing meron ka ngayon dahil pinahintulutan niya ng Diyos. Ngayon, kapatid, sino ba ang inaangat mo at sino ang pinasasalamatan mo kapag may tagumpay ka na? Kumakalimot ka rin ba katulad ng siyam? Basta ako, okay na ako, magaling na ako. Or minsan naiisip mo, salamat pinagaling ako, balik ako. Lord, thank you. Kasi ang pasasalamat ay nagbabalik ng puso natin sa Diyos. Gratefulness, return our hearts to the Lord. Kasi maraming tao gusto lang yung blessing, hindi yung nagbibigay ng blessing. The blessing but not the blesser. Pero pag nagpapasalamat tayo, bumabalik yung focus natin hindi lang sa blessing o sa regalo, kundi kanino galing. Ang nagbigay. Alam nyo ba, yung buhay natin kulang pang ipasalamat natin sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, buhay ka pa ngayon dahil mabuti ang Diyos. Hindi pa tapos sa Diyos sa'yo. Lahat ng merong kay galing sa Panginoon. Amen? One of them, when he saw he was healed, in Luke 17:15-16, came back praising God in a loud voice. When you thank somebody, you don't thank them in secret. Sa isip mo lang, sa puso mo lang, nagpapasalamat ka. No! That's how you honor the Lord. And even in your family, that's how you honor your loved ones. You don't just thank them in your mind or in your heart. You show it. Sabi dito, bumabalik siya, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked Him. And take note, isa pa siyang Samaritano, ha? Silang mga Samaritano hindi naniniwala sa Diyos. Iba ang Diyos nila. Hello? Psalms 103:2, praise the Lord my soul and forget not all His benefits. Ang sarap ng verse na yan, no?
Alam niyo po, hindi sapat na tanggapin lang natin ang blessing. Dapat balikan natin ang pinagmulan ng blessing natin. Sabi mo sa katabi mo, bro, bless ka na. Bakit ang gwapo mo ngayon? Bakit ang ganda mo ngayon? Sabihin mo, si Lord yan. Alam mo, madalas, tinatanong natin, bakit kasi gusto lang natin lagi yung blessing lang, pero hindi si Lord? Gusto natin yung binibigay niya lang, pero siya ayaw natin. Gusto niya yung nabibigay niya lang sa atin, pero siya mismo. Hindi tayo nag-spend ng time, manalangin, magbasa ng Bible, hello, magsimba. Nakaka-relate ka ba doon? Alam niyo po, ang pasasalamat ay nagpapaalala kung sino ang source ng lahat. Gratitude reminds us that God is the source of it all. Ayan. Kapag marunong tayo magpasalamat, lagi nating naalala kung saan nanggagaling ang lahat. Hindi pera, hindi tao, hindi lakas, nauubos yan. Sabi mo, nauubos ang pera, nauubos ang lakas, pero ang Diyos nandyan palagi. Amen? Nandyan palagi ang Panginoon. Sige, kung papalakpak tayo, pumalakpak tayo ng totoo. Lahat ng meron tayo ay hindi atin, sabihin mo. Pahiram lang ito ng Panginoon. We are just a steward of God. Ngayong araw na to, sino sa atin ang tapat na aamin, Lord, lahat ng meron ako galing sa'yo. Diba? Lahat ng meron ako galing sa Panginoon. When you thank the Lord, marunong kang magpasalamat, it turns a moment into worship. Kaya kahirap mag-worship kasi ayaw mo magpasalamat eh. Mas iniisip mo yung ibang bagay pero hindi mo nakikita yung blessings. Nung bata ako, meron kaming kanta eh. Laging kinakanta ng mami ko, count your blessing, name them one by one. And because of that, alam nyo ba, kung gusto mo makapag-worship sa Panginoon, alalahanin mo yung mabubuting ginawa niya. Alalahanin mo na dumaan ka ng matinding pagsubok, pero nalampasan mo. Hindi tayo exempted sa trials, hindi tayo exempted sa problema, pero ang mahalaga, kapatid, nakatayo ka pa rin ngayon. Sabi mo sa katabi mo, buhay ka pa, nakatayo ka pa, nakakangiti ka pa. Amen? And when you think about God's goodness, it turns your moment into worship, and worship becomes easy. It's easy for you to just say, thank you, Lord. Natataas mo yung kamay mo. Alam nyo ba, na pag hindi ka marunong magpasalamat sa maliit na bagay, hindi ka rin magpapasalamat, magiging tapat, magpasalamat sa malaki. Sinong naniniwala doon? Kung hindi mo kayang pasalamatan ng Diyos sa maliit na bagay, hindi mo siya mapapasalamatan sa malalaking bagay. And God blesses grateful hearts. May blessing na extra ang Panginoon sa marunong magpasalamat. Hindi lang niya ikaw hahayaang parang mabuhay lang basta. No. He will make you whole in soul and in spirit. Alam niyo ba, healing is good. Sabi mo, healing is good. But wholeness comes when you return to Jesus. Bakit po? The gift is good, but the giver is always better. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Kapatid, maikli lang po yung message ko today. Hindi ba kayo natutuwa? Ang ganda ng stage natin. Maraming mga nag-contribute, maraming tumulong. Thank you. Wala po sa laki ng presyo yun. Wala sa 50 pesos, 100 pesos. Ang mahalaga, tumulong ka.
at ang buong leadership, nagpapasalamat po sa inyo. Palakpakan natin sila. You know why? We're very thankful for the Lord for this stage because my son almost, mahulog. My Chamin, while playing guitar, almost went down inside. Naalala ko nung kami nag-crusade. Meron kaming stage na sinet up. Siyempre, pag nagko-crusade ka, sumisigaw ka, di ba? Sabihin mo, Hallelujah! Lahat po na nakakarinig ng sound system na ito, mahal kayo ng Panginoon, di ba? Sino nakakalam ng mga crusade na ganyan? Di ba? Tapos yung song leader namin noon, hindi ko na sabihin kung sino, sabi, Hallelujah, kama, one way, Jesus, you're the on. Eh, yung stage namin, nahulog siya. Eh, rinig na rinig yung mic. Pagkahulog niya, sabi niya, aray ko po. Rinig na rinig ng buong barangay, sabi niya, ouch. Sabi niya, Diyos ko po. Tulong, tulong. Agoy, agoy. Sabi. Nakakatawa kasi, yung namimigay kami ng tracks, narinig namin yung one, maya-maya, agoy, agoy, aray, aray. Sabi ko, ano nangyari? At ayaw naman natin mangyari sa atin yon. Gusto niyo bang mahulog si Pastor Bus dito? Yung isang paa niya, hindi pa okay, dalawang paa niya. Kawawa. Pero praise the Lord, kasi tapat ang Panginoon. Amen? Palakpakan natin si God. Alam nyo, sa kwento na to, gusto ko lang isipin nyo, yung Siyam na masaya, blessed sila, pero nakalimot. Yung isa, bumalik at nagpatira pa sa Panginoon. Ngayong oras na to, I challenge you, ang daming ginawa ni Lord sa'yo. Kahit dumadaan ka ng pagsubok ngayon, maniwala ka, 2 to 3 weeks from now, yung isang bagay na iniiyak mo, hindi ka makatulog, matatapos din. Tapos sasabihin mo, ba't inisip ko nang inisip yun? Di ba? Totoo, naisip nyo ba? Na marami kayong niluha, iniyak ng ilang gabi, pero after 2 to 3 weeks, sabihin, ba't natapos din pala? Kaya anong gagawin natin? Para tayo lumakas, hindi lang healing, but wholeness. Learn to thank the Lord. Salamat, Lord, kung wala po kayo, wala ako dito. Amen? Kaya kapatid, ngayong linggo, live someone who knows how to give thanks to the Lord. Mamuhay ka ng isang anak ng Diyos na marunong magpasalamat. Pahalagahan mo ang presensya na nataramdaman mo every Sunday. Pahalagahan mo yung mga pagkain binibigay niya sa iyo araw-araw. Hindi lahat nakakakain ng tulad mo. Maniwala po kayo. Maraming lugar, wala silang makain. Pero ikaw, tignan mo yung katabi mo, sabi mo, diet din, sis. Kayo talaga, pag pang-aasar, ang lakas nyo talaga. Ang lakas nyo talaga. Okay? Pero alam nyo po, ang bait ng Panginoon. Sabi mo, mabait ang Diyos. Sa bawat tagumpay at pagpapalang natatanggap natin, huwag kalimutang bumalik at sabihin, salamat Lord, ikaw ang lahat sa akin. And this week, live as someone who know how to give thanks to God. Value the presence of the giver more than the gift that He gives. Every time you receive blessings or victory, don't forget to come back and say, thank you, Lord. You are my everything. Sana maging patotoo mo yan at sana maging totoo yan sa puso mo. Punong-puno ng pasasalamat. Tandaan niyo po, remember this, healing blesses your body, but thanksgiving blesses your soul and strengthens your spirit. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen.